The self in Western and Eastern thoughts. So lesson 5. So introduction. Different cultures and varying environment tend to create different perceptions of the self. And one of the most common distinction between cultures and people is the Eastern versus Western dichotomy, wherein Eastern represent Asia and Western represent Europe and Northern America. So pinapalagay dito no sa ating pagtingin sa mga kultura na kinabibilangan, so naiiba yung pag-ugali or behavior natin based sa kultura no na ating kinabibilangan. And doon nagmumula or sabihin natin na nagfo-form ng ating perception din sa kung ano yung pagtingin sa sarili. Okay? Kaya nakalagay dito to create different perception of the self. And ang pinaka-common nga doon, yung Eastern versus Western. Sinasabi na kapag ka Eastern, so represent Asia. Meaning to say, tayo, Asian country, ibig sabihin, Easterner tayo. So, kapag ka sinabing Asia, di ba, like Singapore, China, Japan, Vietnam, Taiwan, to name a few, ano? So, those are considered as Easterner. So, Eastern yung kanilang culture. So, kabilang tayo doon. Whereas dito sa Western represents Europe, okay, represents Europe and Northern America. So, ibig sabihin yung mga Germany, United Kingdom, Northern America, okay, ano pa, Russia. So, ang kanilang kultura ay Western, no? Westerner sila kung tawagin. So, ganun lang naman siya at hindi naman natin kailangan masyadong i-detalye pa yan. And then, individualistic versus collectivist or collective self. Understanding individualism and collectivism could help in the understanding of the cross-cultural values of a person. What does it mean? Sa pagkaintindi natin ng differences in terms of the culture that we had, let's say for example, tayo bilang collectivism, and sa kabila naman ay individualism. Once na maintindihan natin yon, so makikita natin din yung cross-cultural value of a person. Halimbawa, sa ating Pilipinas, ano? So bilang Pilipino, tayo ay sinakop ng mga Spaniard, ng Japanese, ng American, ano? Okay, during 1900s, something like that. Now, siyempre, ang Spaniard ang may pinakamatagal na era ng pagsakop sa ating bansa. And na-open up yung tinatawag nating westernization sa ating bansa, no? Westernization sa ating bansa. Ibig sabihin, in terms of religion, ay na-open up yung Catholicism and Christianism or Christianism. Okay? Meaning to say, kung hindi tayo sinakop at hindi na-open up yung Kristyanismo sa ating bansa, so nananatili pa rin na animism yung paniniwala natin. Maaring ganun pa rin, ano? Kasi nga, nung panahong una ng ating mga ancestor, mga Filipino ancestor natin, ay ang paniniwala when it comes sa deity or sa supreme being, sa God, ay animism. Okay? Ano ba kapag sinabing animism? Ang animism sa aking pagkakatanda, ito yung sumasamba ka sa inanimate object. Meaning to say, imagine nyo na lang yung mga ancestor natin, particularly, syempre, nung panahong una, yung mga Pilipino, mga katutubo, mga nakabahag, etc., wala pa talagang maayos na kasuotan noon, ating mga ancestor na mga Pilipino, So, yung mga nauna, na version ng mga Pilipino, animism, inanimate object, ibig sabihin,
Sumasamba sila sa mga hindi gumagalaw na object. Like for example, damo, puno, okay, ano pa, bato, mga ganon. Even sa araw. So, yung pala, mga ancestor natin, ng panahong una, animism yung parang relihiyon natin. But, because of the Spanish colonization, na-open up nga yung Christianity. Okay? Na-westernized tayo through that, ano? Okay? At saka sa iba pang kultura. And, doon na papasok yung tinatawag natin cross-cultural values of a person. Kasi nga naglahok na eh. Naglahok na yung, sabihin na natin kultura natin eh. But, the thing is, not every culture is at one end or the other of the spectrum, but the majority tend to favor one over the other in everyday life. What does it mean? It means that mas dominant pa rin naman yung collectivism sa atin. Okay? Yung Easterner kung tawagin. So tayo bilang mga Pilipino. So yun lang naman ang tinutukoy dyan. So knowing lang na, yun nga, nagkahalo ng konti yung kultura natin sa iba. Ano? I mean, haluan tayo ng ibang lahi. Something like that. Okay na? Next. We have here individualistic self or individualism. Individualism is the idea that the fundamental unit of human species that thinks, lives, and acts toward goals is the individual. This means that we can form our own independent judgments, act on our own thoughts, and disagree with others. What does it mean? Ang focus nga natin kapag individualism ay individual itself. Meaning to say, hindi ka na naghihintay na kung paano yung sasabihin ng kagrupo mo bago ka magdesisyon. So, nagiging independent ka, let's say for example, in terms of making a decision. Or, sa pag-act mo, okay, ikaw bilang sarili mo, ano, or paggawa mo ng mga bagay-bagay, act on our own thoughts and disagree with others. Kumbaga, hindi ka mahihiya or maaring halos hindi ka magalinlangan kung ikaw ay mag-disagree with others. Meaning to say, kahit nasabihin na natin kaibigan mo siya, kapamilya mo siya, okay, kapag nakikita mong mali, yung sinasabi, openly ka magdi-disagree sa kanya. So, part ng kultura ng individualism, ng individualistic self, yung gano'n, yung pagiging individual or independent. Okay? So, example of the description would include an individual identifies primarily with self, with the needs of the individual being satisfied before those of the group. Kumbaga, unahin mo muna ang sarili mo bago yung iba. So, part ng kultura sa West, ganon. Sa Europa, ganon. Looking after and taking of ourselves, being self-sufficient, guarantees the well-being of the group. Okay? So, by the way, karagdagan lang, bilang intro ng individualism. Basahin ko lang dun sa nakalagay sa module. Individualism is not the idea that the individuals should live like isolated entity, nor the idea that they should never get or give help from others, nor the idea that an individual never owes anything to other people. Meaning to say, hindi porket individualism ang kultura ay mapag-isa ka ng tao, introverted ka na, or hermit ka na, or anong tawag doon, yung parang merong outcast ka or kung ano mang katawagan dyan, antisocial or what, So, hindi ibig sabihin na ganun ka kapag pinanghahawakan mo na kultura ay individualism. Malaki kasi ang takop ng kultura eh, kumpara dun sa specific na personality mo lang. Okay? So, yan. Sige, mamaya, ating lilinawin pa yan. So, ngayon, nabasa ko na ba itong pangalawang paragraph? Example of the description would include an individual identifies primarily with self,
Okay, with the needs of the individual. O nga, nabasa ko na to. With the need of the individual being satisfied before those of the. Ngayon, paki-take down notes na lang muna ha. Okay, ito. Kumbaga, ito yung parang pinaka-summary. Kapag ka sinabi nating individualism or individualistic self, paki-take down notes. Independence and self-reliance are greatly stressed and valued. I repeat, kahit yung keyword na lang na independence and self-reliance. So, gano'n na lang. Kahit yun na lang yung parang i-take down notes nyo. Yun yung pinaka-summary kapag ka ina-apply natin yung kultura ng Westerner, no? Individualism. Kumbaga, independence and self-reliance. Okay na? So, sige, next. In general, people tend to distance themselves psychologically and emotionally from each other. One may choose to join groups, but group membership is not essential to one's identity or success. Individualist characteristics are often associated with men and people in urban settings. What does it mean? Kung makikita natin sa family, sa setup ng family, kalimitan, di ba, lalaki, haligi ng tahanan, pillar of the family, nagtataguyod, sa family. Sila yung lumalabas para magtrabaho, sila yung lumuluwas para magtrabaho, para may maipakain o mabuhay yung family. That is men. Yun yung common ha, hindi naman applicable siya sa lahat. Pero yun yung common. Okay? Sa family ninyo, hindi ko alam kung ano yung setup dyan. So, whereas yung women, kalimitan lang to ha, in general lang sinasabi, hindi lahat ng pagkakataon. Ang women naman, bilang sila yung nasa bahay, nag-aalaga ng anak or nag-iintindi ng gawaing bahay, naglalaba, etc. Mga ganon. Kaya more on collectivist characteristic kapag ka women. Okay? So, kumbaga makikita natin na yung grupo ang tinitingnan kapag ka collectivist characteristic. So, grupo, merong anak, tapos may nanay, inaalagaan niya, maliliit pa yung anak. Something like that. Okay. So now, individualistic or individualist characteristic are often associated with men and people in urban settings. Pero sa bagay, depende pa rin nga yan. Ano na lang, may mga men na working at home, ganon, etc. or what, Pero tingnan nyo na nga lang, halimbawa, kita nyo na lang sa labas ng bahay, lumabas kayo, anong nakikita nyo? I mean, in terms of gender, ano mas marami, lalaki, babae? Lalaki, di ba? Lalaki ang mas nakikita nyo sa labas, di ba? Kumpara sa babae. Pero sa bagay, hindi yung gender bias, baka ma-assume nyo na gender bias yan. Ang point ko lang naman yung yung in terms of pagtatrabaho, So, sila yung mas, okay, subjective doon, kumpara sa babae. Kasi ang babae nga is sa bahay para mag-alaga ng bata, mga ganon, etc. Which is okay naman yun. Okay lang naman yun. And then, and people in urban setting, given na siya, ibig sabihin, city. Okay, katulad ngayon, syudad. Nasa syudad kayo, nabangin, maaaring nasa bukid yung iba dyan. Kaya nga, nangyayari minsan, sabi ko nga, minsan, hindi tayo ganong nagiging close sa ating parents. Alam ba, kayo mga student, na nasa 18 years old, 17 years old, 19, hindi kayo ganong, sabihin natin nakausap yung magulang na face to face, kasi nga may trabaho ang magulang, then sa gabi nyo na lang makikita, or minsan kapag ka umuwi kayo sa school, tutulog, magpapahinga muna kayo, then magigising kayo ng malalim na ang gabi, then saka nyo palang makakausap ang magulang nyo. Sabagay, makakausap pa naman sa umaga. Ang point ko lang naman dyan, pagka urban setting, hindi ganun ka-close yung family. Yun ang pagkaka-interpret natin. Whereas kapag ka rural, alam ba, nasa bukid lang yung magulang mo, doon nagtatrabaho bilang magsasaka, hindi naman ganong nalayo sa family. Parang, yun yung point dyan. Okay? Ayaw na nagigets nyo. Pero sabi ko nga, depende pa rin yan. Alright? So, ganun. Anyway, the Western culture is what we would call
an individualistic culture since their focus is on the person. So given na yan, kumbaga individual talaga yung focus niyan. So dagdagan lang natin ng konti pa na paliwanag when it comes sa individualism. So sa individualism, Western perspective kung tawagin natin, does not discount the role of environment and society in the formation of the self. But the focus is always looking toward the self. So, kumbaga tinitingnan nila na distinct sila from other person. Okay, they look at the world in dualities. Yun yung mga Westerner. Okay? So, bigyan natin ng example, para mas maganda. Let's say, for example, yung mga Amerikano, they talk more about their personal attributes when describing themselves. Whereas yung mga Asians, general talk about their social roles or the social situation that invoke certain traits that they deem positive for themselves. Meaning to say, ang mga Amerikano, kung ikukumpara natin sa mga Asyano, katulad natin, more on personal achievement. Naka-highlight yung ganon, personal achievement, kapag ka tinanong natin sila na, let's say for example, babago ka kilala, paano mo may papakilala ang sarili mo kapag ka tinanong mo sa Amerikano? So normally or commonly, sasabihin nila yung kanilang mga na-achieve sa buhay. Whereas tayo, pagka tinanong, we keep a low profile as promoting the self can be seen as boastfulness that disrupt social relationships. Okay? Meaning to say, halimbawa kayo na lang sa getting to know each other na ating activity. So, wala akong narinig or bihira man kung meron man na masasabi natin na masyadong prone sa pagsasabi ng kanilang accomplishment ng mga nagdaan. Halimbawa, nung high school ka, sabihin mo na, I graduated with high honor, with highest honor. So, I achieved so many, sabihin nating medals or na-attain ko ng maraming medals sa ganitong ano man yan, So, ang dami-dami, mga ganon. So, kumbaga, wala akong parang narinig na halos na ganon, sa inyo, sa getting to know each other. Pero, for sure, bawat section naman, bawat block, merong nagtapos talaga dyan with high honor, okay, mga ganon, or highest honor, or with high honor, mga ganon nga, Hindi lang talaga niya sinabi, okay, noong getting to know each other. Para kasing nakikita natin na parang ayabang-yabang natin pag sinabi natin yung mga accomplishment natin. Or nahihiya tayong sabihin, maaari, So, whereas pag Amerikano, tinanong natin yun, automatic, sasabihin nila yung kanilang mga accomplishment. Okay? So, ganun. Kasi nga, social group yung ating focus. Tayong mga collectivism, yung collectivist ang kultura. Okay. So, ngayon dito, nakalagay, collectivism. Collectivism is the idea that the fundamental unit of the human species that thinks, lives, and acts toward goals is not the individual but some group. Okay, a group may make its own decisions, acts apart from the action of individuals, and has its own interests apart from those of the individuals that compose it. Group members are relatively close psychologically and emotionally, but distant toward non-group members. Halimbawa sa inyo na lang, sa inyo magkakablock, kaklase. Kumbaga, hindi nyo naman pinapakailman maaari, yung ibang hindi nyo naman ka-block, okay, or kaklase, or hindi nyo ka-grupo. So, sa isang grupo, ganun yung tinitingnan dyan. Okay? Na dapat kabilang mo or part mo, mga ganun. So, anyway, collectivist characteristics are often associated with women and people in rural settings. Ito naman ay na-explain ko na kanina. Hindi ko na kailangan ulitin yan. So, Asian countries are known to be collective in nature. Collective, Asian culture is called a collectivistic culture as the group and social relation that is given more importance than individual needs and wants. Tingnan nyo na lang dito, ang focus dito ay
importance nga ng group, social relation that is given more importance than individual needs and wants. So, halimbawa na lang sa atin, eto na lang, in terms of culture, pagka nakanta, singing, sa ibang bansa, sa part ng Europe, US, kung ano man, so, ang kilalang mga singer doon ay, kumbaga, bilang individual. Okay, like sina Celine Dion, okay, Josh Groban, kung ano man. Kumbaga, individually. Whereas sa atin sa Asian, bilang Easterner, kung tawagin, ang mga kilalang kumakanta talaga, nakikilala ng mas malawig is, by group. Let's say, for example, mga K-pop, mga boy band, kung ano man yan. Wala akong alam dyan actually, pero naririnig ko lang. Kumbaga nakikita natin, dahil Asian, ang focus ay group. Okay, kahit nga doon sa iba pang part ng Korea, or kung ano man, basta makikita natin lagi by group, in terms of pagkanta, yun ang parang emphasis as compared sa individuality. Parang ganon. Yun naman ay masasabi nating assumption in general. Okay? And then, ganito ha. Sa collectivism, bago ko makalimutan, i-take down notes nyo lang ha. Yung parang summary. Harmony and the interdependence of group members. Paki-take down notes. Sa collectivism or collective self, ang parang pinaka-focus niyan ay harmony and interdependence of group members. Kung kanina ang focus ay independence and self-reliance, individualism yon. Ngayon naman, sa collectivism, harmony and the interdependence of group members are stressed and valued. Okay? So, ngayon, nakikita natin yung differences between collectivism, by group, yung individualism, from the word itself, individual. Let's say, for example, sa Amerika, pagka nakatungtong ka na ng 18 years old, di ba, Westerner sila, individualism yung kultura nila. So, kumbaga, mandatory na kailangan mo mag-separate ng bahay at saka buhay. Pero more on bahay, or buhay na nga rin, So, kumbaga, yun yung masasabi nating mandatory. Bagaman yung iba naman, sabagay, hindi siya pinapractice yung ganong kataga, Pero common talaga, very common. Ganon sa Amerika. Pagka 18 years old ka na, kailangan self-reliance ka na, no? And also, independent ka na. Parang ganon. So, ganon katindi, Individualism nga Westerner. Whereas tayo mga Pilipino, pag nag-18 years old na, pagka babae, magdidibu, pagka lalaki, normal things, normal lang yon na nasa family pa tayo. Wala namang masama nun. Kasi nga part ng kultura natin yun. Ang point ko lang naman, yung bang pagkakaiba ng kultura sa West, as compared dun sa East. Okay, sa Asian sa atin, and compared dun sa Europe. So, I hope na nagigets niyo yung point ko. Siguro, kung titingnan na lang natin in terms of problema, sa collectivism, na masyadong nakatuon sa group. Okay? Let's say, for example na lang, ito na lang, practical na example. Pagka nagkaroon ng asawa, halimbawa, buhay mag-asawa. So, kalimitan naman ang ginagawa ng mga Pilipino ay nakapisan pa sa magulang or kalapit nila yung bahay nila ng magulang, Okay, mga ganun, which is normal. Katulad ko, halimbawa, ako ngayon. So, yung family ko, yung kamag-anak ko, syempre magkakalapit kami ng bahay, magkakatabi, something like that. Pero, syempre, may iba pa rin akong bahay. I mean, kumbaga, bahay ng magulang ko, tapos kabilang bahay, ibang bahay, mga ganun. So, pero ang point ko lang naman dyan, yung bang part ng ating kultura na tayo ay kalapit ng ating magulang or kapamilya, kahit na may asawa na or anak, which is common naman yun. At wala namang masama doon. Okay? Kasi kultura natin yun. Kumbaga, social group Okay? So, ayun. Ang isip kasi din ng iba is, para may malapitan ka in case na may problema. Malapitan mo kagad lang sa yung kapatid mo, kapamilya mo, mga ganon.
So, okay lang naman siya, normal lang siya. Siguro ang hindi lang normal is ganito. Yung bang halimbawa may asawa na pero asa pa rin sa magulang. May mga gano'n kasing instances na iba, eh, which is ang pangit ano ng, imahe kapagka gano'n, okey? So, kumbaga nakakahiya ano. So ayun, pero may ganito rin namang instances ano, na pangit din tingnan. Yung bang may mga times na halimbawa, may nakikita kayo sa lansangan, may mga lolo, may mga lola na namamalimos, pero kalimitan mga lolo ano. So, ang point ko lang naman diyan, yung bang para bang kalimitan, na-abandon na or hindi na nabibigyan ng suporta yung magulang kapagka masyadong matanda na. Halimbawa, matanda na masyado mga, 70 plus na 'no, 80 plus na 'no, mga gano'n. Even 60 plus nga, eh, parang minimum. So, minsan, halimbawa Pilipino 'no, since nagkaroon ng asawa ay para bang nakakalimutan mo na yung iyong magulang. Ang nangyayari, halimbawa walang trabaho magulang mo tapos naghihirap mga gano'n, naging homeless siya ano, parang gano'n. So, minsan kasi yun yung nakikita natin, tayo bilang Pilipino ano, na may magulang na para bang namamalimos na lang, nakakaawa ano, na makita natin na gano'n. So, ang point ko lang naman is ganito, is that, kumbaga, 'wag niyong kakalimutan ang inyong magulang, mga student, Ang point ko lang kasi is ano, once na tumungtong kayo dun sa estado kung saan kayo successful na in terms of financial freedom and may asawa na kayo, separate kayo sa family, halimbawa, ano, um, huwag niyo pa rin kakalimutan ng inyong magulang. Ano. Siyempre, magulang niyo pa rin siya and alalahanin niyo yung mga naitulong nila sa iyo. Yun lang naman ang point ko, ano, okay, at wala nang iba. Okay, so yun lang, okay. Kasi ako personally, kaya ko naman yung nasasabi, halimbawa ako, may sariling bahay sa Lipa, ano, and pinatitira ko yung aking magulang doon, then gano'n, et cetera. Hindi naman sa pagmamayabong or what. Kumbaga ay yun lang, sabihin na nating pagtulong or what ano, hangga't wala pang asawa, so inaalaw ko yung mangyari. And if ever na magkaasawa na ako, parang iniisip ko, siyempre, susuportahan ko pa rin yung magulang ko hangga't kaya ko, okay? Hindi ko siya kakalimutan. Hindi porket magkaasawa na, ay lilimutin ko na yung aking kinagisnan na magulang, di ba? That's my point. Yun ang gusto kong ma-implant sa inyong utak din, mga student, na once na maging successful kayo sa life, maging independent, ay, yun. Okay? Huwag kalimutan din yung nanay-tatay nyo. Okay? So anyway, moving on. Medyo something personal yung pagkakashare ko. Okay. So, ganun talaga minsan. Anyway, moving on. Okay na tayo sa collectivism and individualism. Na-differentiate na natin yung medyo mahaba lang. Ano. So, I think let's proceed to the next. The social construction of the self in Western thought. Pero, ayun nga. Sige, diretsahin na natin. Huwag na pala natin balikan yung kaninang discussion. Self has been an area of interest by French and English philosophers and evident in the ideas of Greek philosophers like Socrates and Plato. Western self as analytic. Real things are not only visualized, but immaterial things like thoughts, ideas, and memories would be given empathy. What does it mean? Sinasabi dito, ano, Western self as analytic. Pwede nyong i-take down notes yung word na deductive thinking na connected sa analytic. Ang mga Westerner, okay, ay more on deductive thinking daw. Okay, in a way na the Western mode of thought is deductive, meaning it understands the whole by examining its individual components and their relationships. Ibig sabihin, pagka mag iintindi ka ng isang concept, or sabihin na natin isang buong kung ano man yan, okay, kailangan mo daw siyang i-break into parts ano, para maintindihan mo. So, parang ganon. Kumbaga, deductive thinking, sa pabawas siya, ano, para mag-come up with kung ano man siya, ano, something like that. Deductive thinking kapag ka analytic. Halimbawa na lang, ito sinasabi ko lang na in connection sa inyo. Um, let's say for example, pagka kayo ay may gagawin sa bahay.
or pagre-review na lang. Ang technique dyan, break into smaller parts. Huwag nyong itotodo. Huwag nyong itotodong isang upuan, mag-aaral kayo, magre-review kayo para sa exam sa differential calculus. Okay? Kundi, break into parts. Let's say, for example, 30 minutes, isang set na pagre-review sa differential calculus. And then, 15 minutes break. Then, resume uli, 30 minutes. Something like that. And that way, mas magiging effective yung pag-aaral nyo, pagre-review nyo. Ganun ang technique, ha? Okay? Kumbaga, kinonekta lang natin sa ibang concept. Yung deductive thinking. Alright? Now, kung babaligtarin natin, inductive thinking, pwede natin may relate sa Eastern, kabaligtaran. Halimbawa, di ba kapag ka Easterner, collectivism, we're talking about social relationship or group. Meaning to say, kapag halimbawa nakikipag-usap ka sa iyong tropa, sa iyong kaibigan, or kaklase, so nagkakaroon ng brainstorming. And sa brainstorming, halimbawa, certain concept na pinag-uusapan nyo or problema na kailangang i-resolve. So in that way, kapag ka nagkakaroon ng brainstorming, dumaraan yung inductive thinking. Ibig sabihin, sa padami, sa palawak, from small to big, something like that. Diba kapag kayo ay nagbe-brainstorm, nag-uusap-usap magkaklase or kagrupo, so mas lumalawig yung ideas nyo on certain topic. In that way, inductive thinking is equals to collectivism. Okay? Something like that. I hope na nagigets nyo yung point ko, Easterner. Easterner siya, ang sinasabi ko doon, kabaligtaran ng Western self na analytic na deductive thinking. Okay na? Next. Western self as monotheistic. Monotheism can be known as the rigid consequence of the doctrine of normal human being. It is like forcing the concentration of supernatural capabilities. What does it mean? Ang sinasabi dito sa monotheistic ay the belief that there is only one God. Okay? Belief that there is only one God. Given na yan, monotheistic. Ibig sabihin, isa, mono. Tapos theistic, ito yung parang belief mo sa deity or sa God or supreme being. So, ganun lang yon, monotheistic. Ngayon, connected sa idea ng monotheistic, yung bipolar categories. What does it mean? Pagka sinabi natin bipolar categories, this belief system can lead to thinking in terms of bipolar opposite. Meaning to say, kapag ka naniniwala ka na may Diyos, ibig sabihin may Satan. Kapag ka naniniwala ka na may evil, ibig sabihin may good. So, ganun lang naman ang paliwanag dun sa bipolar category. Okay? Okay, next. So, okay na tayo siguro sa monotheistic, Hindi naman natin kailangan pahabain pa yan. So, next. We have here, individualistic. The emphasis on individualism has direct and indirect effects on both the presentation of self and the experience of the self. So, anong ating pinupunto dito, Sa individualistic, pwede nung i-take down notes yung word na emphasis on personal freedom. Emphasis on personal freedom sa individualistic. Basta ang pinupunto lang niyan ay pagiging independent and self-sufficient. Kaya kita nyo nga, mga Amerikano, automatic ganun. Okay? Whereas ang mga ibang mga Pilipino or Asian countries, masyadong nakadepende sa group, or sa ibang tao. Whereas yung mga Westerner, sila? Independent. Self-reliance, Alam niyo, masabi ko lang to sa inyo mga student, na i-practice nyo rin minsan, di ba? Yung pagiging independent. Parang ganon. Pero sa bagay, kayo mga bata pa. Pero ang point ko lang naman ay yung parang ma-develop sa inyo yung ganon. Yung pagiging independent, self-independent, mga ganon, etc. Pero yun nga. Yan lang naman ay parang pag-open up na ganong idea na ma-develop. Okay. So, anyway, Western self as materialistic
and rationalistic. So next na tayo, no? The Western accentuation of rational scientific approach to reality has tended to define spiritual and immaterial phenomena as potentially superstitious and dangerous. In any society, belief system is stratified and composed of a hierarchy of interrelated causal explanatory models. What does it mean? Una sa lahat, nakalagay dito materialistic. Ibig sabihin, they focus on material things. They focus on material things. Western thinking tends to focus on material aspect and observable phenomena. Materialistic, or material things, So, yun yung parang focus daw sa Western. Alright. Anyway, kung ating i-relate, di ba, yung mga achievement, etc., yung ibang mga Westerner, more on nagpe-flex sila sa mga material na bagay, mga ganon, di ba, etc. Then, rationalistic, empirical approach. Pwede nyong i-take down those yung word na empirical approach, pagka rationalistic or rational. Ibig sabihin, there is a preference for logical reasoning and empirical evidence to explain the world rather than magical or superstitious explanation. I repeat, there is a preference for logical reasoning and empirical evidence to explain the world rather than magical or superstitious explanation. What does it mean? Pagka-rationalistic, hindi ka basta naniniwala sa mga superstitious explanation or belief like mga haka-haka, mga pamahiin. So let's say for example, alam niyo sa West, sa European countries, so mas less silang naniniwala sa mga ganyan or parang halos hindi maniwala. Alam ba, yung mga nila ang pamahiin. Alam ba, kapag ka nakakita ka ng itim na pusa, mamalasing ka. Or kung ano mang mga pamahiin yan, or naniniwala ka na may duwende, tikbalang, kapre, kung ano man. Sabagay, depende naman yan sa atin. Kumbaga, ang point lang naman dito, pagka Western, less na naniniwala sa mga ganon, mga superstitious, or mga pamahiin at kung ano pa man. Whereas sa ating mga Asian countries, so mas naniniwala tayo sa mga tikbalang lang, mas marami in terms of that. Kapre, etc. And sa mga pamahiin minsan. Diba? So, yun lang naman yung pinupunto natin dito. Okay? So, Western self as materialistic and rationalistic. So, ayan. So, next na tayo, Okay, the self as embedded in the relationships and through spiritual development. Okay, kumbaga last part na to, nung ating na-discuss na Eastern and Western thought, ng self. The self in Eastern and Western thought. So, dito, una, Confucianism. A code of ethical conduct of how one should properly act according to his or her relationship with other people. Sabi ko nga, first thing comes in mind, kapag sinabi natin Confucianism, si Confucius, yung ating maiisip dyan. Na si Confucius ay nabuhay noong 551 BCE sa period ng Zhou Dynasty. Ibig sabihin sa China yon. Di ba may mga dynasty noon? So kaya kung titingnan natin, i-compare natin kay na Socrates, Plato, nabuhay sila ng 300 plus BCE. Kumbaga mas nauna pala si Confucius. Okay? And mas nauna pa siya sa ibang mga philosopher na kilala. Okay, 515 BCE nga eh. Tagal na nun. Okay, before Christ, 500 years. Something like that. So, nauna pa siya kay Christ, Okay. So, anyway, kay Confucius, yung parang pinaka-common na kataga is yung golden rule. 'Di ba alam niyo naman yon na do not do unto others what you don't want others to do unto you. Huwag mong gawin sa iyong kapwa ang ayaw mong gawin niya sa iyo. Okay? So, mga ganun. Pero minsan, hindi natin nakikita
yung ating sarili na tayo pala'y nakakasakit na. May mga ganon, no? Pero kapag naman tayo ang tinrato na something mali, magagalit tayo. Pero pagka tinrato natin yung iba na something masama, parang okay lang sa atin. Ang point ko lang kasi dyan, yung bang minsan hindi natin makita yung ating sarili kapag tayo ay nang-aano sa iba. Okay? Kumbaga, in layman's term. Ano? So, ganun. Ngayon, may mga times naman na ganito. Let's say, for example, inyong katropa or inyong kaibigan, halimbawa, may instances na ganyan na tinrato ka ng iyong kaibigan na something masama. Or ibig sabihin, parang galit na galit sa'yo. Hindi mo naman siya inaano. Pero bakit siya galit sa iyo? Kumbaga, mapapaisip ka, ano? So, yun pala, may problema siya or may pinagdadaanan. Kumbaga, ikaw yung napagbuntungan na konting galaw mo lang na mali, galit na galit sa'yo. Or kahit halimbawa, magulang mo ganon, di ba? May mga ganong instances. Kumbaga, kung makikita natin, ay masasabi natin na wala sa iyo ang problema. Nasa kanya yung problema. Ibig sabihin, halimbawa, mabait ka naman at maayos naman yung trato mo. Pero bakit ganon ang trato sa iyo? Ibig sabihin, there's something wrong with that person. Okay? Kumbaga, intindihin mo na lang. Pero minsan, mahirap umintindi ng tao ng ibang tao, ng kapwa-tao. I mean, yung ikaw yung laging umiintindi, pero hindi ikaw yung iniintindi. Parang ganon, di ba? Alam ko, may makarelate sa inyo na ganon, na sitwasyon. Okay? Pero ang point ko lang, hanggat kaya na, intindihin mo yung iba, intindihin mo. Okay? Huwag kang makipagsabayan. Ano? Alam mo, kapag kagalit siya, ignore mo na lang. Ano? Something like that. Yun ang point ko. So now, sige, diretso na tayo. No? Huwag na natin masyadong pabain. Pero ang pinaka-point lang naman sa Golden Rule, gusto nating tratuhin tayo sa kung paano natin tinatrato yung iba or vice versa. Okay. So dito, nakalagay, Confucianism is centered on Ren, which can be manifested through the Li, propriety, Xiao, filiality, and Yi, rightness. For Confucius, Ren reflects the person's own understanding of humanity. Meaning to say, yung Ren, ito yung nagde-define sa atin sa kung paano natin naintindihan or gano yung level of awareness natin sa sangkatauhan. Kaya nga humanity. Diba? Kapag sinabi nating humanity, comes from the word humane. Or yung nagiging sympathetic ka sa iba, compassionate ka sa iba, ibig sabihin na feel mo yung kalagayan din ng iba, no? Parang gano'n. Nagiging makatao ka, in other words. Now, understanding of humanity, binabanggit natin dyan. It is found within each person and can be realized in one's personal life and relationships. Okay? So, nade-develop yung ating understanding of humanity sa pamamagitan ng ating life experiences. Given na yan. And also, dun sa relasyon natin sa mga tao. So, kung ano man yan in terms of relationship. Let's say sa family, kaibigan, mga ganon. Ren guides human action that makes life worth living, which can be realized through Li, Xiao, and Yi. Una, nakalagay dito Li, the propriety. Rules of propriety should be followed to guide human action. These rules are the customs, ceremonies, and traditions that forms the basis of Li. What does it mean? Itong Li, nakalagay propriety. Pagka-identify natin yung propriety, the state or quality of conforming to conventionally accepted standards or behavior. The state or quality of conforming to conventionally accepted standards or behavior. Basta, ang pinaka-idea lang naman niya, yung pagsunod mo. Kung ano yung tama, yung rules, yung standard, So, base doon sa ganong lugar, So, Li, the propriety. Kumbaga, isa yan sa sangkap ng RN, which is the study or understanding of humanity. So, halimbawa na lang,
Pagka nasa isang lugar ka, titingnan mo yung rules doon, yung standard, yung norms doon. Halimbawa nga, common na sinasabi ko. Halimbawa, dito sa Batangas City, pagsapit ng 10 p.m., bawal na mag-inom. Bawal mag-ingay, something like that. So, yun yung rule na sinet, na standard, based doon sa community. Pero sa ibang part ng Batangas, walang ganun. Halimbawa, sa ibang part ng Lipa, alam ko walang ganun eh. Sa Lipa kasi, parang yung iba ay malayang, ewan ko. Okay, kahit lampas na sa oras. Pero dito sa Batangas City, okay, mas sabihin na natin fina-follow yung rules na may ganun, based dun sa municipalities. Okay, kapag ka nag 10 p.m., bawal na daw mag-ingay, mag-inuman, pwede mo siyang i-report sa, let's say, barangay. Actually, personally, meron ako na-encounter na ganun. Okay, na instances, alam mo, dati, matagal na naman yun. Diba, tapat bahay or malayo, ay nagiinom pa. Then, ni-report sa barangay, and then tumahimik, So, something like that. So, kasi yun yung rules okay, na kailangan sundan. Okay? Rules of propriety should be followed to guide human action. Ngayon, according to Confucius, to master oneself and to return to propriety is humanity. Self-mastery involves self-development. Okay? Self-mastery is characterized by self-control and the will to redirect impulses to change this to socially accepted expression of human nature. Alam nyo, mahalaga na tayo bilang tao ay may self-mastery. And sa pamagitan ng self-mastery ay may self-control. Okay? Yung tipong meron tayong tinatawag na marshmallow experiment. Di ko alam kung alam niyo yung marshmallow experiment. So, sa marshmallow experiment, pinapakita dito, halimbawa, sa isang room. So, may table dito, tapos may bata. So, sa isang room, may bata, tapos may table. Nakaupo siya, syempre, dun sa chair. Then, sa table, merong marshmallow. And sabi nung experimenter, iiwan mo na kita diyan. Let's say, for example, ng mga 20 minutes. Then, babalik ako. Huwag mo kakainin yung marshmallow. Same setup din dun sa kabilang room. Okay? May bata, nakaupo, dun sa chair. Then, kaharap niya yung marshmallow sa table. Ganon din yung setup. Iiwan ng mga, let's say, 20 minutes. Then, sabi ay, huwag mong i-consume kakainin yung marshmallow. So, anong nangyari? Based na experiment, may bata na hindi nakatiis na after 10 minutes, di mapakali, kinain na yung marshmallow. Habang hindi pa nabalik yung magulang or experimenter. Whereas dito sa pangalawa, ay nakatiis yung bata. Okay, nakapagtimpe ng 20 minutes, ay hindi niya kinain yung marshmallow. And because of that, since hindi niya kinain yung marshmallow, binigyan siya ng extra reward na aside from marshmallow, meron pang another maaring marshmallow uli or kung ano man siya. Whereas dito sa una, yun na mismo yung kanyang reward, yung marshmallow is. So, ang point natin, based dun sa experiment na binabanggit, is that sa marshmallow experiment, may self-control. And based dun sa research na yun, an experiment, yung mga bata daw na pinapractice yung delayed gratification ay mas nagiging successful sa buhay. So, based sa prediction, at tama naman talaga yon. Okay? In which may relate natin sa ating buhay na kapag ka mas mapagtimpi tayong tao and kapag ka sabihin na natin nire-resist muna natin yung immediate satisfaction, mas nagiging marami yung reward na marireceive natin kapag ka ganun. Okay? So, ganun talaga yon. Okay? Actually, kahit naman sa ibang sabihin na nating aspeto, applicable yung ganun. Kapag ka delayed gratification, yung pinairal mo kaysa sa immediate gratification. Halimbawa na lang sa mundo ng chess, sa mundo ng estratehiya, alam nyo, sa technique doon is that delayed gratification. Hindi mo kaagad kakainin yung kaharap mo. I mean, yung pieces ng kaharap na kung ano man yan. Pawn, knight, or bishop, or what, mga ganun. Kumbaga, titingnan mo muna
yung mabe-benefit mo in the long run ng mas marami. Kumbaga, ide-delay mo siya. In that way, mas makaka-benefit ka ng maganda doon. Okay? Mas magkakaroon ka ng more advantage. That's my point, ano? Kaya yun lang naman, ano? As in, mahalaga talaga na meron tayong self-control. Okay? Self-mastery is characterized by self-control and the will. Okay? Will to redirect impulses to change this to socially accepted expression of human nature. So, ganun din sa inyong buhay, ha? Okay? So, yan. Halimbawa, hindi porket may pera, bibili ka agad ng milk tea. Di ba? Yan lang naman ang point natin dyan. Kumbaga ay gamitin sa tamang paraan. Muna, magtipid. Para mas maganda yung benefits na balik, Okay? So, Lee confirms that to the norms of humanity, thus one must fulfill their duties and responsibilities in these 5 relationships. Father and son, ruler and subject, older and younger brothers, husband and wife, friend and friend. Okay? Next. So, we have here naman Xiao. So, ano naman yung Xiao? Xiao, the filiality, this is the virtue of reverence and respect for the family. Reverence for parents and families are demonstrated by bringing honor to the family, making something of himself, and to earn the respect of others. Relationship that exists in the family reflect who the person relates to others in the community. The family is the reflection of the person. Tunay naman yan eh. Una sa lahat, ang pinapakita sa Xiao, filiality. Ibig sabihin, yung pagre-respeto mo, okay, pagbibigay reverence mo sa family mo. Given na yan. And alam nyo, kayo bilang anak, bilang kabataan. So, nakikita daw, yung iyong behavior, nagre-reflect yan sa kung ano yung family ninyo. Halimbawa, yung family niyo is magulo. Yung iyong magulang ay laging nag-aaway, nag-argue, laging nagsusuntukan. Suntukan pa talaga. Dahil kumbaga, ang point is parang kagulo. In that way, magre-reflect yan sa iyong behavior na para bang kumbaga argumentative ka or kumbaga hostile ka sa ibang tao or what, Kasi nga, magulo yung family mo eh. Or kung ano lang yung gawin mo. Something like that. Ibig sabihin, parang hindi ka disiplinado sa sarili mo. Whereas kapag, let's say, for example, ang family ay payapa, and maayos yung pamamalakad ng magulang, and dinidisiplina yung anak, therefore, maayos din yung kalalabasan. Maayos yung approach mo sa ibang mga tao, kumbaga, maayos yung pakikitungo mo, masyado kang magalang, etc. Mga ganun. Actually, may mga kilala ako ng mga family na para bang napapabayaan nila yung kanilang anak. Ito, medyo life lesson lang to na kinokonekta ko lang sa ating lectures. Okay? So, na pwede nyo ring ma-realize to once na dumating na kayo sa puntong ganun. Okay? So, halimbawa, meron akong nakitang family. So, kumbaga, yung kanyang anak, pinibigay lahat ng gusto. Okay? Para bang nagiging spoiled. Okay? Something like that. And, basta parang ganon, Kumbaga, kung titingnan natin, okay naman siya in a way na yung kagustuhan ng anak, binibigay mo, wala namang problema doon. Pero the moment na kapag hindi mo siya dinisiplina, ikaw bilang magulang, mali na yon. Yung bang lahat na lang, ibibigay mo sa kanya, tapos hindi mo itatama ang kanyang mali. Ang mangyayari niyan, parang magiging revengeful or sabihin na nating demanding yung iyong anak kapag lumaki yan. Oo. As in, ganun talaga. Kasi hindi mo tinuruan kung paano magtiis. Okay? Hindi mo tinuruan kung paano mamaluktot, kumbaga. Okay, something like that. Kahit na meron ka, hindi porket meron ka, ibibigay mo lahat. Parang ganun yung point na aking pinupunto Kaya tingnan nyo si Ramon Ang. Si Ramon Ang, kumbaga, nasa top 2 or top 3 or basta nasa top, sa pinakamayaman sa buong Pilipinas. Okay? So, kumbaga, ang sabi niya sa interview is that sa pamamalakad niya sa family, kahit na siya ay mayaman, bilyonaryo,
hindi niya binibigyan ng baon ang kanyang anak. Kumbaga, ironically speaking, parang no, kakaiba. Parang kabaligtaran. Pero tunay pala yon. Biruin mo yon, bilyonaryo ka. Tapos hindi mo bibigyan ng baon ng iyong anak. Yung pala, para matuto daw yung kanyang anak na mamuhay ng simple lang. Yung bang bibigyan lang niya ng baon na pagkain, di ba? Masarap na baon or kung ano man. Pero yung perang madami, hindi niya bibigyan. Okay, yun ang kanyang point. Ni Ramon na ang pinakamayaman niya na isa sa pinakamayaman sa buong Pilipinas. Pero ganun ang pamamalakad. Okay? Para in that way, para madisiplina yung ano, para matuto. Okay? Yun lang naman yun. Sige. Yun. Show the filiality. This is the virtue of reverence and respect for the family. Ang pinatutungkulan diyan, yung respeto, pagpapakita mo ng respeto sa family mo. How the person interacts socially and the values they emulate can all be traced back to their family environment. This form the basis of the person's moral and social virtues. Pero alam nyo, alam sa Japan, masyadong mataas yung respeto doon eh. Alam ba, meron kang nasasakupan, ikaw na nasa posisyon. So kung sa tingin mo, hindi mo nagagawa yung iyong sabihin na nating responsibility bilang nasa posisyon, ikaw na mismo yung magbibitiw sa pwesto. Ganon ka respeto kataas sa ibang bansa, no? As in ganon talaga. Or minsan nga, extreme cases eh. Yung ibang ginagawa sa Japan, nag-harakiri sila. Ibig sabihin nagpapakamatay. Kasi na-realize nila na, nagbigay ako ng disgrace sa aking nasasakupan. So therefore, kailangan kong magsulit sa ganito. So buhay na yung kapalit. Parang sobrang taas nung respeto. Pagka mga reverence sa kanyang kagrupo. Okay? My point is, yung word na reverence, di ba? Whereas, halimbawa sa ating Pilipinas, pero hindi naman sa dinadaw natin ng sariling country. Kita nyo, ang daming corrupt, And, ganun na nga yung kalakaran or nangyayari, mga corruption. Pero your honor pa rin ang tawag sa kanila. And malakas pa yung loob nila na mag-stay sa kanilang posisyon. Kumbaga, kung akong tatanong, kung ako nasa ganung posisyon, di ko ma-attain yun, mga ganong gawain. So, yung mga ganong corruption. Pero sa Pilipinas, parang, ewan ko, nino-normalize nila yung mga government official. Di ko minsan maintindihan kung bakit ganon. Okay, masyadong silaw sa pera, silaw sa kapangyarihan, or silaw doon sa kagrupo na kanilang bibilangan. Okay? So, that's the thing, yun ang masama eh. Anyway, moving on. E, the rightness. The right way of behaving which is unconditional and absolute. Right is right and what is not right is wrong. Given na naman yan. Basta kung ano yung totoo, yun yung iyong paninindigan. Let's say for example, meron kang tropa, kaibigan, and nakita mo meron siyang pagpaplano na masama or may gagawing masama. So ikaw bilang concerned na kaibigan, ay pagsasabihan mo siya, pipigilan mo siya, kasi nga mahal mo siya eh. Di ba gano'n naman talaga? Kapag nakikita mo yung maling bagay na gagawin ng mahal mo sa buhay or ibang tao, dahil concerned ka, dahil mahal mo siya, so sasabihin mo yon kahit na nakaka-open sa kanya. Okay? Ganon yon. Okay? Right is right and what is not right is wrong. Unconditional and absolute. Walang pinipiling panahon. Walang pinipiling pagkakataon. Kundi kung ano dapat ang gawin na tama ayon ang sinusundan. So, ye the rightness. Okay na? Next. Confucius emphasized that actions should be performed because they are right and not for selfish benefits that they provide. Ito next, second to the last, Taoism. Taoism emphasizes harmony between humans and the natural world, reject the hierarchy and strictness brought by Confucianism, and would prepare a simple lifestyle, and its teaching thus aim to describe how to attain that life. The ideal self is selflessness, but this is not forgetting about the self. It is living a balanced life with society and nature, being open and accepting to change, forgetting about prejudices and egocentric ideas, and thinking about equality as well as complementarity among humans as well as other beings.
So, ang pinakapunto lang naman sa Taoism, yung balance. So, ito ay yin yang symbol. Ito yung yang, ito yung good, yung kulay white. Yung black, ito yung yin. So, the bad and the good. Okay, the good and the bad. Okay? Kumbaga binalance siya, no? Yun ang nakikita natin. So, dito sa yin yang, ano? So, anyway, so yun lang naman ang pinakasama rin yan, ano? Balance. May kasabihan nga tayo, life is like riding a bicycle. To keep your balance, you need to keep moving. So, which is tunay naman, ano? Para maging balance, kailangan dire-diretso tuloy-tuloy. Okay? Yung pag-flow, ano? Something like that. Or pagandaan. So, anyway, yan. Yin yang, balance, nakalagay dyan, being open and accepting to change. Okay? Ganito. Kapag ka pinipilit natin ang ating sarili sa mga bagay na hindi natin kayang kontrolin, masasaktan lang tayo. May mga pagkakataon sa ating buhay na gano'n, di ba? Kapag ka pinilit natin ang mga bagay na hindi natin kayang kontrolin, masasaktan lang tayo. Madi-disappoint lang tayo. Kumbaga, allow it to happen. Being open and accepting to change. Free-flowing. So, actually, isa yun sa realization ko sa aking buhay, ano, sa mga nagdaang taon, na para pala maging successful sa ibang mga field din, is that hindi mo kailangan pwersahin or pilitin yung sarili mo na maging successful ka kaagad sa ganong bagay, sa ganong field, or kung ano man, no? So, the same thing sa inyong buhay. So, may mga instances talaga ng ganon, okay? Na para mapangyari or para maging success, ano, huwag mong pilitin. Basta gawin mo lang yung best mo, sapat na yon. Kumbaga nagawa mo na yung part mo, okay na yon. Huwag mo nang pilitin kung maging successful man or what. Ano. Basta nagawa mo na yung all mo, lahat mo, okay na yon. Kasi nga, sabi nga dun sa kasabihan, expectation daw is the cause of disappointment. Kasi masyado ka nag-expect na maging successful o mangyari yung isang bagay, kaya ka nadi-disappoint. Okay? Kumbaga dapat tama lang, balance lang, free-flowing, being open and accepting to change. Something like that. Okay? So, yun yun. Parang kinonekta ko lang sa idea ng Taoism. Okay na, next. So, last na tayo, Buddhism. Ito na yung pinaka-last. The self is seen as an illusion born out of ignorance, of trying to hold and control things or human-centered needs. Thus, the self is also the source of all these sufferings. To forget about the self, forget the cravings of the self, break the attachments you have with the world, and to renounce the self which is the cause of all sufferings, and in doing so, attain the state of nirvana. What does it mean? Sinasabi dito na part ng ating buhay yung suffering sa Buddhism, ano? And suffering is caused by attachment to desires. I repeat, suffering is caused by attachment to desires. Kaya daw tayo nagsasuffer bilang tao is because masyado tayo na-attach sa kung ano yung mga kagustuhan natin sa buhay. Yung mga wants natin. Instead, yung mga needs dapat muna, di ba? Kaya daw tayo masyado nagsasuffer. So, yun lang naman yung pinaka-idea dyan sa Buddhism ay magkaroon din ng control and part ng ating sarili yung suffering, ano? And may nakalagay dito, nirvana. Pagka sinabi nating nirvana, a final goal of Buddhism, a state of freedom from all suffering that Buddhists believe can be achieved by removing all personal wishes. Kumbaga, wala nang attachment or connection sa greed, sa suffering, etc. Once na matain mo yung nirvana na tinatawag ayon sa Buddhism. Okay? So, ayun lang, ano, yung ating discussion about dito sa the self in Western and Eastern thoughts.